Ayun, so good day. Ngayon gagawin natin ang network performance monitoring, also known as Lab 201. So una niyong gagawin, magbo-burn kayo ng RPI ay ng RPI OS, then VNC, set ng date, and then una niyong gagawin, pag natapos na kayo mag-set ng date, download natin to. And then check lang natin, ayun siya. Tapos, gawin natin to, iyaan na lang natin siya. So kailangan natin ng sudo dyan. Okay, so ano na siya guys. So sudo apt update tayo. Tayo lang natin matapos. And then, pagtapos na yan, sudo. Gawin naman natin to. Sa Zabbix agent. Tayo lang natin. Kuya ni J-Mart. Umuwi siya kanina. Bumalik lang din agad. Baka bukas. Ay, hindi ko, wala siyang sinabi pala. And so, pagtapos na yon, sudo apt install ini na natin ulit. Sudo apt install Maria DB server. Tapusin lang natin yan. Siya, may namatay yung arapay. Namatay yung arapay, restart lang natin. Nangyari dun. Namatay yung arapay. Bigla siyang namatay.
Yun, so pwede na tayong bumalik. Wala. So na tayo nag-stop na. Sudo apt -y install MariaDB server. So na-install na siya. Sana hindi lang mag loko-loko dun sa dahil sa namatay ang RPi. And then sudo system stl start MariaDB. Wait lang. Enable naman na. Pero sige. Start pa rin natin. And then enable. Yun. Tapos sudo mysql sql installation. Yun, so tapos na tayo dun. And then gagawin naman tayo ng database. Copy, check nyo na lang. Tandaan, kung gusto nyo palitan naman dito, mamaya kasi maglalagay tayo sa website. Yung default is Zabbix and then Zabbix DB password. Ayan yun. Tasin nyo na yun kung gusto nyo palitan. And then, wala tayong sudo. And then, mag-import naman tayo ng schema tsaka data. Gamit yung command na yan. So, extend ko na lang para makita. Ayan. Pagkatapos nyan, antayin nyo na lang kasi loading pa. Ayun. So, tapos na yan. And then, punta tayo sa nano. Kagana na sudo nano etc zabbix server.config. Mali tayo. Sudo nano etc zabbix. Wala kasi nagpakita. Wala na, mali ulit. Zabbix server.config. Walang file. Ako may file dapat, may karga dapat tayo. Ulitin natin to. Role already exists.
Yun. Yung nakat ko. So the system CTL, Zabbix server, Zabbix agent. Should be right. And starts is since start is enabled. Ito ulit yung sa password. Password ko dito. Okay, and then single system CTL restart Apache 2. Pagtapos ng restart, enable. Pagkatapos nyan, ito natin. Download nyo lang yan. Next. Accept next. Next. Yung kakarga dito ay yung R5 mo. So 192.168.3 lang guys, may ito matawag. Basta yung kakarga dyan is yung IP ng R5 mo. Nasaan na yun? Hindi, so ayaw niya pala mag-copy. 2.168.1.3 and then dapat agent is to port 150 and agent location to the path, and then next install. Finish. Tapos na pala tayo sa Brave. So http 168.1.3
in Zabbix. Next step. So, di tayo makaka-proceed kasi mayroong problemang ito. And this is server. Okay. Punta natin sa RPi. Try natin sa root. Wala. Wala. Sorry. Upstock ba ako? Hindi naman. Yun. Actually, kahit hindi na tayo mag-SU dyan. Gulat lang ako wala yung password. Ayan. So, karga lang natin yan. Dapat, pag i-refresh natin yun, okay na siya. Kasi may nakalimutan akong part doon sa password. Okay. Wala. Wait lang. Ito yung sasabi kong problema ko. Access denied for user Zabbix of locals. Using password, yes. So, wait to base. Yun. Tingnan natin yan. So, UTC 8, ang alam ko 8 tayo dito eh. 8, 9, yun. The next step. Finish. Alam ko naman dito, Zabbix. Okay, mali tayo. Ito yung problema. Ito. Oh my gosh.
Ba't di pumapasok na naman? Check ko lang ah. Zabbix. Tapos yung kinaga natin kanina. Zabbix DB Pass. Hindi rin siya pwede. Search na lang natin. Of Zabbix. Sabi ni, mali tayo doon. Okay. So, nandito na tayo. Punta naman tayo sa dito collection, host groups. So, walang Windows host dyan. Then, create host groups. Yung Windows host. Yung una natin ginawa. Ang ilang gawa ko na pala to. Host. Add. Host added. Group. And then, tayo sa host. Then, create host. Host name, desktop, virtual name, template, select tayo. Hanapin nyo yung Zabbix agent. Windows. Ayun, Windows with Zabbix agent. Wala na yung ano kong ginamit dito. Oh my god. So, karga yan. Then, karga nyo Windows host. Select. And then, add natin agent. So, yung kakarga natin dito, yung IP address ng CMD 1.14. And then, add. Punta lang tayo sa dashboard. Sa dashboard ba dapat host? Kasi wala problema ito. Ayun. Okay na tayo. And then, dito tayo sa dashboards. Yan. Current available to. So, pag nag-ano lang to, pag nag-green na tong dalawang to, okay na tayo. Saan ba tayo dito? Host. Overview. Ano pa ba? Groups. Yan. Mga info. Try nga natin. Actually, tapos na to eh. Version up to date. Yun, so mag-antay lang kayo ng mga ilang segundo. Then, refresh lang kayo. Actually, mali ako kanina. Para malaman na tapos ka na, dapat may lalabas na ganito. Brave. Gumawa tayo ng Brave and VMware DHCP. So, correct yung mga pinapakita niya. So, pag lumabas yung ganito mo, okay ka na sa network performance monitoring. So, ayun lang sa laboratory na to. Thank you.